Nako, ay heto pa. Itong si Sara Duterte ay huling-huli ang kanyang pagwawala diyan ho sa bansang Netherlands. Mantakin niyo ho. Ang gusto ay siya ang masunod. Ang gusto ay siya ang maghari-harian diyan ho sa bansang Netherlands. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ito ay malakas na talaga ang tama nito. Itong si Sara Duterte, sapagkat naghahari-harian nagwawala diyan sa bansang Netherlands. Nako, ay alam niyo mga kaibigan, hindi naman po lingid sa inyong kalaman na itong si Sara Duterte, ang ginagawa ho sa Republika ng Pilipinas ay magwala imbis na magtrabaho. At ngayon ho ay dumadayo ho diyan sa bansang Netherlands na ang ginagawa ho ay magkalat, magwala, at siyempre naghari-harian at gusto siya ang masunod sa mga gagawin. Aba, hindi lahat ng araw ay Pasko, Sara Duterte. Kung nagagawa mo noon yan sa Davao, dahil hindi ka pa nabibisto, at kung nagagawa mo naman sa Republika ng Pilipinas na i-apply ang ginagawa mo sa Davao na maghari-harian ka, ay hindi rin mo nagawa. Nagawa mo, subalit may pumigil sa iyo. Kita nyo ho, ang ginagawang ko ho, kapag ito ay tatanungin tungkol sa pera ng taong bayan, nagagalit pa. Sara Duterte, saan mo dinala ang pera ng taong bayan at karapatan ng taong bayan na magtanong sa pamamagitan ng legal na hearing? Anong gagawin mo? Magdadrama, magagalit pa, magwawala. Kasangkot itong si Sulaika na magdadrama, mag-iimahimatayan kapag tatanungin. Kita niyo ho ang ginagawa niyan, diba? Kaya nga't may impeachment laban sa kanya. Ngayon naman ay iba ang tactical strategy diyan po sa bansang Netherlands. Dahil kasangkot, binibrainwash itong kanilang mga tagasunod, ay patuloy ang pagkakalat diyan sa bansang Netherlands na malapit diyan po sa pinagkukulungan ni Digong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Mga kaibigan, ang sabi pa nga ni Sara Duterte, kalakip ang kanyang galit at pagwawala, bobo ka, at gusto siyang masunod. Mga kaibigan, aba, naghahari-harian Sara Duterte, hindi yan Pilipinas, yan ay Netherlands, at huwag kang maghari-harian diyan. At kapag hindi nagbago ang iyong takbo ng galawan diyan, walang sala, pupusasan ka diyan. Huwag kang maghari-harian diyan. Ito mga kaibigan, ibabahagi ko po sa inyo. Pagkatapos ko pong ibahagi sa inyo at basahin ito, ay ibabahagi ko rin po ang kasagutan. May ibabahagi po ako sa inyong video, importanteng mahalaga na malaman niyo po ito. Heto, buhat dito sa News 5. Ayan, at ipa-plus ko po diyan sa screen. Pwede nyo pong i-screenshot para lubos nyo pong maunawaan. Ito po, question ni Vice President Sara Duterte ang sinasabing 30,000 bilang ng mga biktima ng drug war sa administrasyon ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Matagal lang issue to, pag-question mo Tapos diyan, ano ang ginagawa mo, Sara Duterte? Nagkakalat ka? At nagagalit ka na isang uri ng pagwawala? May video ito Kaya lang doon sa video niya, kaya hindi ko maipakita sa inyo at maiparinig, ay maingay yung background, tapos Bisaya pa yung iba. Alam kung pag maingay yung background, kahit ako pag nanonood, masakit sa tayo nga, baka hindi nyo pa panuorin at magalit pa kayo. Kaya dito na lang po. At kasunod doon ito, ay may ipapakita po ako sa inyong ibang video tungkol dito sa pagwawala ni Sara Duterte na gusto siya ang maghari-harian. Mga kaibigan, ito pa. Sinabi ng Vice Presidente na hindi mapapatunayan ang sistematikong pagpatay kung hindi matutukoy ang mga biktima. Sara Duterte, that is Netherlands.
Hindi yan Pilipinas. Isaksak mo sa kukuti mo. Dahil iba ang batas ng ICC, iba ang batas ng Netherlands, iba ang rules, ang ruling ng batas ng ICC kaysa Pilipinas. Naiintindihan mo ba yon? Kung tatalakayin ko po mga kaibigan, baka tayo kulangin sa oras. Kaya masasabi ko na lang, iba ang batas ng ICC. Kaya huwag kang maghari-harian diyan sa Radyo 13 na ikaw ay gustong masunod. Maliwanag naman sa mga pahayag mo. Yung ugali mo sa Pilipinas na ina-apply mo dahil sa mga batas ng Pilipinas ay gusto mong dalhin diyan, iba ang batas diyan. Iba ang rules ng ICC. Iba ang ruling kung anong mayroon siyang batas diyan. Yan dapat ang itatak mo sa kuti mo sa Radyo 30. Ay hindi gusto mo ikaw ang magari-harian at ikaw ang gustong masunod. Sila ay may dahilan dito sa sinasabi mo na 30,000 na binabanggit mo. Saka ko ipapaliwanag po sa inyo yan. Baka tayo magrambol. Ang importanteng mahalaga dito, alam ng ICC ang gagawin. Kaya nga napakatagal sila mag-issue ng warrant of arrest bago mahuli si Digong. Naku, kukulangin tayo sa oras Basta't alam ng ICC ang gagawin. Hindi mo katulad sa Radyo 30 na nananaginip ng gising, hindi mo alam ang iyong ginagawa. Bilang tugon hinamon ni Atty. Christine Conti, Assistant to Counsel ng International Criminal Court, si BP Sara Duterte na humarap sa ICC at ipresenta ang kaniyang argumento. Ayon kay Conti, maaaring kilalanin pa rin ng korte ang kasong kahit hindi napangalanan lahat ng biktima. Nako, nandiyan po, ipaplas ko po sa screen. Ano pa ang sabi niya? Kung gaano inaanyayahan ko si BP Sara na dumulog sa humarap sa ICC mismo, sabihin niya ang kanyang argumento. At dito pa, sorry, bubo yung abogado nila, Vice President Sara Duterte. You have to prove that there were 30,000 victims. So how can you prove systematic killing? 30,000 victims if you don't have names. So where is this killing thousand? Sorry, bubo yung abogado nila. Nandyan ipinakwenta ko, ipaplas ko din po sa screen. Bubo daw yung abogado nila. Bubo ang ICC, bubo ang abogado. Muli kong inuulit, iba ang patakaran, iba ang rules ng ICC, alam nila ang gagawin, at yan ay naka-arrange kung bakit hindi pa napapangalanan lahat, mga kaibigan. Yung pong issue na yun, tatalakayin natin sa susunod, mga kaibigan. Ito, ipaparinig ko po itong abogado, nabubo daw, sabi ni Sara Duterte. Ito po sa akin matalinong abogado, kaya nga nalabasan ng warrant of arrest itong si Digong. Ito po. So, ganon, inanayahan ko si VP Sara na dumulog at humarap sa ICC mismo at sabihin niya yung ganyang argumento. Tingnan natin kung pakikinggan siya. Sa pag-aaral po namin, at si VP Sara naman ay abogado rin, sa pag-aaral namin, itong krimen na ito ay hindi halintulad o hindi mo nga maikukumpara dun sa simpleng kaso ng murder. I understand that under Philippine jurisdiction, murder, if you look at it according to the elements, you need to name the victim. In crimes against humanity, you do not need to name all the victims. Well, kung ganon, inanayahan ko. Maliwanag po mga kaibigan, huwag i-compare sa batas ng Pilipinas. Ayan po siya, Atty. Conti, na may kugnayan po sa ICC, na ito bahagi po ng pagwawala ni Sara Duterte. Dahil ito isang uri po ng pagwawala, mga kaibigan. Nagagalit si Sara dahil gusto siya ang masunod tungkol dito sa pinapaliwanag niya. Subalit, ang paliwanag nga ni Atty. Conti ay ginagaya ni Sara Duterte kung anong mayroong batas sa Pilipinas na hindi naman pwede yan dahil iba ang batas ng ICC. Nako, ay matindi dito mga kaibigan. At yan po, ibinahagi ko po sa inyo. Nako po, huling-huli sa pagwawala itong si Sara Duterte diyan po sa bansang Netherlands. Muli ko pong liliwanagin, marami po ang ibig sabihin ng huling-huli. Hindi pong huli na napusasan, huling-huli po at kitang-kita ibig ko sabihin. Ay ini-explain ko po, baka mamaya ay ma-misinterpret nyo po.
Ibig sabihin, kitang-kita siya, ito isang uri ng pagwawala. Dahil gusto siya, ang masusunod mga kaibigan, gusto siya ay magari-harian diyan sa bansang Netherlands. Ito si Sara Duterte, katulad ng ginagawa niya sa Republika ng Pilipinas na hindi naman pwede. Muli po isang like sa video na ito kung nagustuhan niyo po. Maraming salamat, babae at palapakan.